This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. My dear brothers and sisters, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa Come Follow Me Philippines nitong April 28 hanggang May 4, 2025. Ang ating pag-aralan ngayon ay ang batas ko upang pamahalaan ang aking simbahan. My dear brothers and sisters, pag hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, inimbitahan ko po kayo na mag-subscribe para makatanggap po kayo ng mga notifications sa mga bagong videos nating gawa. Angkop ito this week ang mga section ng Doctrine and Covenants, section 41 hanggang 44. So ang tanong dito, my dear brothers and sisters, paano ka mananatiling tapat kung magulo ang paligid mo? Naranasan mo na ba ang pagkakataong parang ang gulo-gulo sa paligid mo? Iba-ibang opinyon, kanya-kanyang paniniwala, at di mo na alam kung ano ang totoo o tama. Paano ka mananatiling matatag kung parang lahat ay may sariling doktrina? Sa panahon natin ngayon, napakaraming boses ang gustong pakinggan natin. Mula sa social media, balita, pati mga taong may mabubuting intensyon pero maling direksyon. Pero may paanyaya ang Diyos. Makinig ka sa akin. Ako ang magbibigay ng batas upang pamahalaan ang buhay mo. Noong 1830 hanggang 1831, mabilis ang paglago ng simbahan sa Kirtland, Ohio. Maraming bagong miyembro ang dumating, dala-dala ang sarili nilang karanasan, pananampalataya, at gawin mula sa dati nilang relihiyon. Sa isang banda, nakaka-inspire iyon, pero sa kabilang banda, nagdulot ito ng kalituhan at maling interpretasyon ng doktrina. Nais ng mga banal na tularan ang simbahan sa bagong tipan, kaya sinubukan nilang pagsaluhan ang lahat ng ari-arian. Pero hindi ito naging perpekto. Kaya kinakailangang itama ni Joseph Smith sa pamamagitan ng paghahayag mula sa Diyos. Sa Doktrina at Mga Tipan, section 42, itinuro ng Panginoon ang kanyang batas upang pamahalaan ang kanyang simbahan. Dito niya ipinapaalala na kung tayo ay hihingi, tayo ay makakatanggap. Revelasyon sa revelasyon, kaalaman sa kaalaman. Ngayon, kapatid, paano ito kinonekta sa atin? Sa dami ng ideolohiya, lifestyle, at filosofiyang uso ngayon, minsan nadadala tayo. Minsan, pati nga ang simbahan ay may di pagkakaunawaan. Pero ang paalaala ng Diyos ay malinaw. Merong batas na ibinibigay ang Panginoon. Hindi tayo iniwang mag-isa. May mga tamang prinsipyo at patnubay tayong masusunod kung tayo ay magtatanong at magpapakumbaba. Kaya hindi kailangan ng gulo, hindi kailangan ng pagkalito. Kung lalapit tayo sa Kanya, ibibigay niya sa atin ang patnubay. Kaya ano ang solusyon? Personal na pagpapahayag. Ang pagtuturo ng simbahan ay hindi lang para sa institusyon, kundi para sa bawat isa sa atin. Gusto ng Diyos na ikaw mismo ay may personal na koneksyon sa Kanya. Gusto niya na ikaw mismo ay humingi ng gabay sa bawat desisyon na gagawin mo. Huwag kang matakot kung minsan ay iba ang pananaw ng iba. Ang mahalaga ay ang koneksyon mo sa Diyos, ang iyong kaalaman sa Kanyang mga batas, at ang pagtitiwala mo sa mga lider na itinakda niya. Kapatid, nasa gitna ng ingay ng mundo, tanging ang tinig ng Panginoon ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Dumating din sa buhay ko ang mga panahong magulo, magkakaibang opinyon, minsan pati ako nalito. Pero sa pagbalik ko sa mga banal na kasulatan at panalangin, binigyan niya ako ng kaliwanagan. Ang mga batas niya
ay hindi nagpapahirap kundi nagbibigay ng direksyon, ng pag-asa at ng layunin. Kaya ngayon linggo, kapatid, itanong mo sa sarili mo, ano ang batas ng Diyos para sa akin sa panahon ngayon? At kapag natagpuan mo ang sagot, sundin mo ito ng may pananampalataya. Sapagkat sa paggawa natin ito, hindi lang tayo magkakaroon ng kaayusan sa simbahan, kundi sa sarili rin nating buhay. At iyan ang tunay na layunin, ang mabuhay sa ilalim ng kanyang batas upang makamtan ang tunay na kalayaan. My dear brothers and sisters, ngayong araw na to, marami akong natutunan. Isa dito na hindi mawala sa isip ko habang binabasa ko ay aking karanasan at pag-aaral nitong linggo. Isang kaibigan ko, gusto niya na marami siyang kainkwentro ng mga iba't ibang mga relihiyon at magbahagi ng kanyang pananaw tungkol sa simbahan. Yung mga pananaw ng iba, pinopost niya sa social media at nagkakaroon ng diskusyon. Minsan, alam ko na hindi maganda dahil nawawala na yung banal na espiritu. Lalo na pag nagsisigawan, lalo na pag meron ng alitan, meron ng galit. Alam niyo, my dear brothers and sisters, ganito kasi yun. Kailangan meron tayong personal na koneksyon sa ating Ama sa Langit. Kasi bubunyagin sa atin yung mga misteryo. Sabi nga, saliksikin mo ang banal na kasulatan. Dahil dyan, meron din tayong personal na pag-aaral, personal na patutuo na hindi lang nanggaling sa iba. Kasi makukuha nila or mababago nila ang ating pananaw regarding sa scriptures, kung paano gamitin yung scriptures. Pero hindi mapabago ng isang tao ang patutuo ng isang tao. Kasi ito ang pinakamalakas na meron tayo. Halimbawa, yung isang tao, bata pa lang nag-aaral ng banal na kasulatan. Pagdating ng high school niya, nag-aral siya ng banal na kasulatan. Pagdating ng college niya, mayroon silang 4 years o 10 years na pag-aaral sa banal na kasulatan. And then, dahil excited ka, 1 year pa lang na member ng simbahan, hindi mo pa natutuklasan o napag-aralan ng lahat. Nag-involve ka na sa mga diskusyon, naghahanap ka na ng mga individual, ng mga leaders ibang simbahan para na makipag-diskusyon regarding sa pananampalataya. If you are gifted, okay lang yun. Paano pag hindi? Hindi na natin memorize ang lahat ng scriptures sa isang taon lang. Unless kung ikaw ay gifted. Yung iba, buong buhay nila, yun yung nagiging nila at trabaho nila. No? So, pag hindi tayo handa, talagang malilito tayo. Tapos sabihin sa atin, magbigay ka nga ng verse tungkol dyan. Isasabihin mo, hindi, pero somehow meron akong idea tungkol dyan. Sasabihin din ng kabilang panig, hindi. Magbigay ka ng verse regarding dyan. Hindi pwede yung assumption lang or narinig mo or nabasa mo lang tapos nalimutan mo. Hindi, magbigay ka ng verse. And then hindi natin na alam kung saan yun. So napakaganda na bago tayo lumabas, mag-aral tayong mabuti. I-imagine natin tayong mga Latter-day Saints, ilang oras lang tayo nakapag-aral ng scriptures. Minsan nga sa isang araw 15 minutes, minsan wala pa. No? During Sunday, nag-uma-attend tayo ng mga Sunday school. After nun, meron pa ba tayong time mag-study ng Come Follow Me? Or desire talaga na tutukan yung banal na kasulatan. No, simula sa Old Testament, papunta sa New Testament, papunta sa Book of Mormon and Doctrine and Covenants. Diba? Minsan nga hindi tayo nakapagbasa. So wag nating, alam mo yung wag nating hayaan na yung ating konting nalalaman ay kaya na makipag-debate sa labas. Pero pag ikaw nag-aaral ka ng mabuti, sabi nga, nagbibigay ka ng tuon sa pag-aaral ng scriptures, araw-araw nag-spend time ka
Hindi mo kailangang mag-debate. Kasi darating yung panahon na matetest ka ng iba, no, na hindi mo pinaplano. And then, tutulungan ka ng banal na espiritu na masagot yan. Matulungan mo yung iba na naliligaw, na makita nila ang liwanag, ang tamang daan. Hindi sa pagmamayabang. Kasi yung prinsipyo ko, yung insights ko dyan, ganito yan. Kahit na anong talino mo, kung hindi mo ito nagagawa ng mabuti o yung kabutihan hindi mo nagagawa sa kapwa mo, wala pa rin yun eh. Mas maganda, we work our talk. We apply kung ano yung natutunan natin sa kapwa natin. Kasi lahat ng misteryo, lahat ng di natin alam, sa kabilang buhay mariresolve yun. Sa kabilang buhay, maaayos yun. Tutulungan tayo ng ating Ama sa Langit. Alam ko na in the first place hindi na tayo maintindihan sa ating mga paniniwala, pero maintindihan nila tayo pag gumagawa tayo ng tama. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 41, siya na tumatanggap ng aking batas at ginagawa ito, siya ay aking disipulo. Paano mo malalaman kung ang tagubiling na tatanggap mo ay mula sa Diyos? At kapag malaman mo ito, handa ka bang sundin ito kahit mahirap? Ikaw ba ay naghahanap ng direksyon sa buhay mo? Marahil may pinagdarasal ka ngayon, isang mahalagang desisyon, isang hamon sa pamilya mo, trabaho o relasyon. Gusto nating lahat ng malinaw na sagot mula sa Diyos. Pero ang tanong ay, handa ka bang sundin ang sagot kahit hindi ito ayon sa gusto mo? Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 41, verses 1 hanggang 6, makikita natin na ang paalaala ng Panginoon, siya na tumatanggap ng aking batas at ginagawa ito, siya ay aking disipulo. Ibig sabihin, hindi sapat na marinig lang ang batas niya, kailangan din itong sundin. Noong 1831, ang mga banal ay sabik na sumunod sa utos ng Panginoon na lumipat sa Ohio. Alam nilang may ipapahayag siyang bagong batas doon. Ngunit bago ibigay ang detalyado niyang mga tagubilin, tinuruan muna sila kung paano maging karapat-dapat tumanggap ng kanyang batas. Ang susi, katapatan sa pananampalataya, pagtalima sa mga naunang utos at pagiging bukas sa kanyang kalooban. Sa simpleng salita, dapat ay handa ang puso. Ngayon, sa panahon nating puno ng impormasyon at opinyon, paano natin maririnig ang tinig ng Diyos? Isa ito sa mga malaking hamon ngayon, ang sobrang ingay ng mundo na minsan ay natatabunan ang mensahe ng Panginoon. Kaya ang tanong ay, paano natin mahahanda ang ating sarili upang marinig siya? Una, kailangan nating linisin ang ating puso. Kung may pride tayo, galit o sariling agenda tayo, mahirap tanggapin ang tagubili ng Diyos. Lalo na kung ito ay kabaligtaran ng gusto natin. Pangalawa, kailangan nating i-prioritize ang kanyang mga utos kaysa sa ating sariling kagustuhan. Ang pangatlo, huwag tayong matakot humingi ng tulong mula sa mga itinalaga niyang leader tulad ng bishop na gaya ni Edward Partridge ay may tungkuling maglingkod sa kapwa at tumulong sa pamumuno. Sa modernong panahon ngayon, ang isa sa pinakakaraniwang problema ay ang kawalan ng direksyon. Maraming kabataan ang naliligaw. Maraming magulang ang hindi alam paano palalakihin ang kanilang anak sa panahon ng social media. At maraming miyembro ang nadidismaya sa simbahan dahil hindi nila agad nararamdaman ang inaasahan nilang resulta. Ngunit sa halip na panghinaan tayo ng loob, dapat nating balikan ang paanyaya ng Diyos. Kung ikaw ay tatanggap
at susunod, ikaw ay magiging aking disipulo. Hindi niya sinabi na madali, pero sinabi niyang posible kung tayo ay magiging tapat. Kapag hinahayaan natin ang Panginoon na magturo sa atin, tunay na may kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan. Sa sarili kong buhay, maraming pagkakataon na ang tagubili ng Diyos ay hindi tugma sa gusto ko. Pero sa pagsunod, doon ko nakita ang kanyang plano na mas maganda pa kaysa sa inaakala ko. Nakaranas ako ng personal na paghahayag, hindi sa malalakas na tinig, kundi sa tahimik na katiyakan sa puso ko. At bawat pagsunod ay nagpapatibay ng pananampalataya ko. Kaya kapatid, kung may hinihintay kang sagot mula sa Diyos, balikan mo ang tanong na ito. Handa ba akong tanggapin ang kanyang batas at sundin ito? Kung oo, asahan mong darating ang tagubilin dahil iyan ang pangako niya. At kapag natutunan nating tanggapin at sundin ito, tayo ay tunay na nagiging mga disipulo niya. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 42, dito matutunan natin ang salitang, binibigyan ako ng Panginoon ng mga kautusan dahil mahal niya ako. Bakit nga ba tayo binibigyan ng Diyos ng mga batas at kautusan? Hindi ba't sapat na ang pagmamahal niya? Napaisip ka na ba kung bakit tila napakaraming kautusan ang ibinibigay ng Diyos? Minsan, nakakaramdam tayo ng bigat kapag naririnig natin ang mga salitang batas, alintuntunin o utos. Pero kung titingnan natin mula sa pananaw ng isang mapagmahal na ama, makikita natin na ang bawat utos ay patunay ng kanyang malasakit at gabay para sa ating ikabubuti. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 42, makikita natin na ang mga kautusang ito ay hindi lamang listahan ng mga bawal. Ito ay paanyaya ng Diyos na mamuhay ng may layunin, dangal at pag-asa. Noong 1831, mabilis ang paglago ng simbahan sa Ohio. Maraming bagong miyembro ang may kanya-kanyang background at pananaw sa pananampalataya. Para sa mga banal noon, kailangan nila ng gabay kung paano mamuhay bilang isang banal na tao sa isang bagong lipunan ng pananampalataya. Kaya ipinahayag ng Diyos ang kanyang batas sa pamamagitan ni Joseph Smith. Isa ito sa mga unang inilathalang paghahayag at pinanghawakan ito ng mga miyembro bilang gabay sa kanilang buhay. Hindi ito batas para ikulong, kundi ang alintuntuning magpapalaya. Mga prinsipyo ng pagmamahal, pagkakaisa, kalinisan, katapatan, at kabutihan. Kung babasahin natin ang Doktrina at Mga Tipan, Section 42, verses 4 hanggang 9, makikita natin ang paanyaya ng Panginoon na iwanan natin ang mundo at sundin siya ng buong puso. Ang pagsunod ay hindi blind obedience. Ito'y pagtitiwala sa Kanya na mas nakakaalam sa ating landas. Sa talata 11 hanggang 17, itinuturo niya ang kahalagahan ng tamang pagtuturo sa simbahan upang mapanatili ang katotohanan. Sa talata 56 hanggang 58, binigyan din niya ang responsibilidad ng bawat isa na basahin at unawain ang mga banal na kasulatan. Dahil dito, siya ay direktang nangungusap sa atin. Sa talata 18 hanggang 29, makikita natin ang mga batas na nauugnay sa moralidad, mga utos na may kinalaman sa pagnanakaw, pangangalunya, kasinungalingan. Kung isipin mo, ito ang mga bagay na sumisira sa tiwala, relasyon at integridad ng isang tao. Binigay niya ito hindi para tayo ay parusahan, kundi upang tayo'y mapanatiling malinis, payapa at may dangal. Sa modernong panahon, na normal na ang kasinungalingan sa social media, pang-aabuso sa pera at relasyon,
at ang kakulangan ng respeto sa katawan ng tao. Lalo nating kailangang pahalagahan ang mga batas na ito. Sa talata 30 hanggang 31, tinuturo ang batas ng pagkakawang gawa na kapag tayo'y nagbibigay sa mga nangangailangan, ibinabahagi natin ang pagmamahal ng Diyos. Sa panahon ngayon ng krisis at kawalan ng hanap buhay, ang simpleng pagbabahagi ng sobra sa atin ay isang konkretong paraan ng pagsunod sa kautusan at pagpapakita ng pagmamahal. Sa talata 40 hanggang 42 ay nagtuturo ng kalinisan sa pananamit at ng kasipagan. Sa isang panahong maraming kabataan ang nawawala ng direksyon o hinahanap ang identity nila sa kung anong uso, tinuturuan tayo ng Diyos na panatilihin ang dignidad sa pananamit at iwasan ang katamaran na ang paggawa ay pagpapala. At sa talata 43 hanggang 52, itinuturo ang pagpapagaling at pananampalataya na sa kabila ng karamdaman, hindi tayo nag-iisa. Siya ang ating great physician. Sa panahon ng pandemya, sakit o mental health struggles, ang pangako ng kanyang pagpapagaling ay higit pa sa medisina. It is spiritual assurance. Bilang mga disipulo sa modernong panahon, napakarami nating kinakaharap. Stress sa trabaho, relasyon na masalimuot, impluwensya ng media at personal na paghihirap. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may mga kautusan ang Diyos na nagsisilbing kompas ng ating kaluluwa. Hindi man laging madali ang sumunod, pero sa bawat pagsunod ay may kapayapaan, proteksyon at direksyon. Alam ko na ang mga batas ng Diyos ay hindi mabigat, kundi patunay ng kanyang pagmamahal. Sa bawat utos na aking sinusunod, nararamdaman ko ang kanyang presensya. Hindi bilang isang malupit na tagapamahala, kundi bilang isang ama na nagmamahal at gumagabay. Ang mga batas na ito ang naging sandigan ko sa mga panahong hindi ko alam ang gagawin. Sa kanya, may direksyon, may layunin, at may tunay na kalayaan. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 42, verses 30 hanggang 42, sinabi dito, alalahanin ang mga maralita. So paano ba natin magagamit ang ating mga pagpapala para pagpalain ang iba? Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit ka pinagpapala ng Diyos? Sa panahon, sa talento, o kahit sa simpleng kakayahan. Minsan, iniisip natin na ang mga bagay na meron tayo ay buga lang ng sariling sipag at tiyaga. Pero kung babalikan natin ang katuruan sa Doktrina at Mga Tipan, Section 42, verses 30 hanggang 42, maliliwanagan tayo sa isang mahalagang prinsipyo. Ang lahat ng mga meron tayo ay galing sa Diyos at tinatawag niya tayong maglaan para sa ikabubuti ng iba, lalo na ng mga nangangailangan. Sa mga talatang ito, inihayag ng Panginoon ang batas ng paglalaan, isang sagradong kautusan kung saan ang kanyang mga banal ay inaatasang isantabi ang bahagi ng kanilang tinatanggap para sa kabutihan ng kapwa. Alalahanin ang mga mararita, wika niya. Hindi ito simpleng paalaala, kundi isang utos. Sa panahon ng lumang tipan, gayon din sa simbahan ni Kristo noong una, makikita natin na isinabuhay nila ito. Sa mga Gawa, chapter 2, verse 44, mababasa natin, at lahat ng nagsisampalataya ay magkakasama at lahat ng mga bagay ay kanilang pinagbabahagian. At sa 4 Nephi, chapter 1, verse 3, ang resulta ng ganitong pamumuhay ay walang maralita sa kanila. Ibig sabihin, umiral ang tunay na pagkakaisa at pag-ibig dahil sa kusang loob na pagbibigay ng bawat isa.
sa modernong panahon ngayon. Tila malayo tayo sa ganitong uri ng lipunan. Ang hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya, sistemang pampolitika at personal na kagustuhan ay humahadlang sa ating pagkakaisa. Pero ang prinsipyo ng paglalaan ay nananatiling mahalaga. Hindi mo kailangang ibigay ang lahat ng iyong pag-aari, ngunit maaari mong itanong sa sarili mo, ano ang maaari kong ilaan para pagpalain ang iba? Maaaring oras mo, pakikinig mo, dasal mo para sa kanila, o kahit isang simpleng tulong na pinansyal o material sa nangangailangan. Sa halip na manatiling tahimik sa harap ng nangangailangang pamilya o kaibigan, maaari kayong maging instrumento ng tulong. Ang pagsunod sa batas ng paglalaan ay hindi laging magarbo. Minsan, ito'y tahimik, tapat, at puspos ng pagmamahal. Sa talata 31 ng Doktrina at Mga Tipan, Section 42, binanggit ang kahalagahan ng pagbibigay ng may tapat na puso, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa malasakit. Ang sinumang may labis ay tinuturuan ng Diyos na maglaan, hindi upang mawalan, kundi upang maging bahagi ng kanyang gawain. Sa talata 42, pinaalahanan tayo, huwag kayong magsasayang ng oras, kundi magtrabaho kayo sa iyong sariling mga kamay, upang kayo'y huwag maging mabigat sa mga tao. Ito'y tumutugma rin sa mensahe ng awiting, dahil biyaya sa akin ay kay Rami. Kapag naalala natin kung gaano karami ang natanggap nating biyaya, mas mapapalambot ang ating puso na magbahagi. Hindi natin kailangang maging milyonaryo para tumulong. Kailangan lang natin ng pusong handang maglaan. Alam ko na ang batas ng paglalaan ay hindi lang tungkol sa pagbibigay. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Sa tuwing tumutulong ako sa kapwa, nararamdaman kong para bang mas lalo akong pinagpapala. Nakikita ko ang kamay ng Diyos sa aking buhay sa bawat pagkakataong pinili kong magbigay kaysa tumanggi. Minsan sa sobrang liit ng naibibigay ko, iniisip ko kung may silbi ba ito. Pero sa Diyos, walang maliit na handog kapag ito'y galing sa puso. Ikaw na nagbabasa nito, baka may taong dumadaan ngayon sa hirap at ikaw ang sagot sa kanilang panalangin. Hindi mo kailangan perpekto o mayaman para tumulong. Kailangan mo lang magdesisyon na maglaan. Dahil sa bandang huli, ang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi lang tumatanggap ng biyaya, kundi nagmamahal sa pamamagitan ng pagbabahagi nito. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 42, verses 61, 65, 68. Section 43, verses 1 hanggang 16. Dito, matutunan natin ang salitang ang Diyos ay nagbibigay ng paghahayag para gabayan ang kanyang simbahan at gabayan ako. Naririnig mo ba ang tinig ng Diyos sa buhay mo? Naranasan mo na bang magtanong sa Diyos at tila walang sagot na dumarating? O kaya na may ninais mong malaman kung totoo ngang ginagabayan kanya ang kanyang simbahan at pati na rin ang buhay mo? Sa dami ng boses sa mundo, boses ng social media, boses ng takot, boses ng pagdududa, mahirap minsang marinig ang tinig ng Diyos. Pero sa Doktrina at Mga Tipan, Section 43, verse 1 at mga kasunod na mga verses, itinuro niya kung paano siya nangungusap sa kanyang simbahan at sa bawat isa sa atin. Makikita natin sa Doktrina at Mga Tipan, Section 43, verse 2, ang malinaw na pahayag ng Panginoon. Ako ang humirang sa aking lingkod na si Joseph Smith Jr. at walang sinuman ang dapat tanggapin bilang tagapagturo maliban kung siya ay isinugo ng akin sa pamamagitan ng mga may kapangyarihan. Dito,
itinuro niya ang kaayusan sa kanyang simbahan. Ang paghahayag para sa buong simbahan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng isang propeta. Sa panahon natin, ito ay si Pangulong Russell M. Nelson. Sa pamamagitan niya, natatanggap natin ang mga patnubay sa gitna ng mga krisis ng mundo. Pandemya, digmaan o moral na kaguluhan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Patuloy siyang nagpapadala ng kanyang tinig sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Ngunit hindi rito nagtatapos ang paghahayag. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 42, verse 61, sinabi ng Panginoon, kung ikaw ay naghahanap ng karunungan, masusumpungan mo ito sa pamamagitan ng pagdarasal. Oo, kung ikaw ay hihingi ng karunungan, ay ibibigay ito sa iyo kung ikaw ay tatawag sa akin ng may masigasig na puso. Napakagandang paalaala na hindi lang para sa propeta ang paghahayag, para rin ito sa iyo. Ang Panginoon ay handang makipag-usap sa bawat isa sa atin, personal. Ngunit kailangan natin ihanda na makinig tayo. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 42, verses 66, tinukoy na ang mga rebelde at mapagmataas ay hindi makakatanggap ng salita niya. Kaya't kung nais nating marinig siya, kailangan nating linisin ang ating puso at mapakumbaba. Ang paghahayag ay hindi laging isang malakas na tinig. Minsan, ito ay dumaraan sa isang mapayapang damdamin, isang malinaw na idea habang nagdarasal ka, o isang tahimik na katiyakan na tama ang iyong ginagawa. Ang mga bagay na ito ay itinuro ko sa inyo upang inyong maunawaan, sabi ng Panginoon sa Doktrina at Mga Tipan, Section 42, verse 68, upang kayo ay hindi malinlang. Kaya't kung may katanungan ka, kung ito ba ay tungkol sa desisyong tatahakin, relasyon na itinutuloy o layunin sa buhay, tinuturuan ka ng Panginoon kung paano makinig at paano makaiwas sa panininlang ng mundo. Sa mundo ngayon, maraming nag-aangking sila raw ang may katotohanan. Maraming guro online na natuturo ng mga idea na salungat sa Ebanghelyo. Pero lahat ng bagay ay kailangan maisagawa ng may kaayusan ayon sa revelation in context. Ang simbahan ay ginagabayan sa isang banal na huwaran at bahagi ka ng huwarang ito. Ang personal mong mga pagpapahayag ay hindi kailangan salungat sa mga aral ng mga propeta, kundi ito'y patunay na ang Diyos ay buhay at aktibong gumagabay sa iyo. Alam ko na buhay ang Diyos at siya'y nangungusap sa kanyang mga anak. Naranasan ko ito sa maraming pagkakataon. Sa gitna ng kalituhan, dasal ko ang sinagot sa pamamagitan ng kapayapaang dumapo sa puso ko. Minsan, ang sagot ay dumarating sa pamamagitan ng isang leader sa simbahan o isang talata sa banal na kasulatan na tila sadyang para sa akin. Kapag tayo ay mapagkumbaba, sumusunod sa mga kautusan at tapat sa ating mga tipan, hindi tayo mawawala sa landas. Ang Panginoon ay palaging naroroon, handang magtuturo, gumabay at magpala.